Aray ko! Yun lang ang masasabi. Yun ang masasabi mo. Hindi, ganito. Bago sana tayo mag-react, ganito ang nangyari. Totoong at that time, at kasama ko pa si Kiana at that time yung gabing yon, nag-show kami sa Juris Cafe. It means to say, may 35,000 akong balanse ng aking talent fee. Okay. O nagkataon na nauhaw ako dahil binigyan nga ako ng ano sabi nila while you're on your way home, itong pagkain. So, kailangan ko ngayon soft drink. So ngayon, inutusan ko yung aking bodyguard. Sabi ko, sige, kuha ka ng soft drink, 7-Eleven. Sabi niya, ma'am, wala daw pambariya. O di kumuha ka ng 3. So, that's 96. Sabi niya, ma'am, wala pa rin daw. Sabi ko, Yaya, halika. Siguro nan, pag ako na, ibibigay talaga, susuklihan. Pero talagang pinangatawanan talaga na wala daw silang barya. Sabi ko, sa magkano? 1,000 yung pera ko. Okay. So ngayon sabi ko, okay, yung bodyguard sabi ko, punta ka dyan sa money changer para kung pinalitan, sige, okay na. So pagpasok ng bodyguard ko, sabi niya, meron na ma'am. So sabi ko, Yaya, buksan mo na. Talagang nauuhaw na, nasasambid na talaga ako. Ma'am, mo wala pa daw. Ibig sabihin, wala pa silang pambarya ulit sa 500. Andoon, naka-line up na yung mga tao doon. Sabi ko, ang mga yan, kung 100 din ang pera, sasabihin yung wala rin? Sasabihin yung pumili pa sila mag-grocery pa? Kung gusto ko mag-grocery, I'd rather go somewhere else na talagang mura. Kaya nga, convenience store Para kung sakali man convenient, di ba? Ay, bakit ka naman daw nagwala doon? Ganito, hindi ako nagwala. Ang nagwala, out of control. I was there and I was in control of the situation. Sabi ko, customer is always right. So ngayon, kung wala kayong barya, magpabarya kayo. Nabuksan na itong soft drink, you don't have any choice. Alam nga naman, pag uwi ko ngayon, sasabihin nyo na hindi ko binayaran. Ganun nga ang nangyari. Ito na ngayon ang issue. Na iniwanan ko, sabi ko, I'm sorry. Sabi ko, ayaw ko na mamaya't maya dahil iiwanan ko talaga ito dahil wala nga kayong pambarya. Pagkatapos magbibintangan nyo ako magnanakaw. So, lumabas na ako. Kayo ang bahalang magbayad dyan. Lumabas ako, tapos, of course, nakialam na yung gwardiya. Hinarang ako in a way na hindi ako hinarang para pagsabihan o kaya kundi hinarang para tanungin kung anong nangyayari po. So sabi ko ang situation. Sabi niya, paano na to? Bigyan niyo na kasi ng sukli. Sabi niya, tapos sabi ko, okay, can I talk to the manager, please? Sabi na wala daw manager kasi sila lang ang duty. So I was insisting. So ngayon, sabi ko, okay, kung ayaw niyo ngayon, gusto kong makausap ngayon din yung manager. Tapos, hanggang sa ininsist na nung gwardiya, sabi niyo, alam kong mayroon kayong pambarya. Ayun, inutusan yung isang empleyado, kumuha dala-dala yung pera at puro mga barya, puro mga tagta 20 pesos yung dala-dala. Sabi ko, tingnan nyo, meron naman pala Yung pala gusto nilang ilipa ng mas marami mga customers, sasabihin ko bakit nabalita ito? Galing din daw sa kampo mo. No, ganito po ang nangyari. Para magkaroon daw ng issue. By the time pauwi na po kami, of course, I had to call somebody. Sabi ko, alam mo, ganitong nangyari sa akin, nakakainis. Ganito. Pero siguro yung ng issue, alam mo naman kung minsan ang issue may pakpak, pero ngayon ginawa pala may sungay na yung pakpak. I know anyway, yung issue. paano na-resolve yung issue na yan? Paano natapos yan? At that time po, dahil natakot na po yung sabi ko, makakarating ito sa manager. So ngayon, natakot din sila, binigyan din ako ng... okay. So, hindi ka nakulong, no? Hindi pa ako nakulong. At nalaman ko na lang pagbalik ko galing ng Georgia. So, it was something na talagang I really had to give my side about it. Hindi kayo natakot sila sa kuko mo? Hindi naman siguro.